200 pulis na may kinaharap na kaso, dinismiss na sa serbisyo. Ang detalye sa ulat ni Kirby Cristobal. Kinumpirma ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na napirmahan na nito kahapon ang dismissal order ng nasa 200 tiwaling pulis. Ito ang inihayag ng hepe ng Pambansang Pulisya sa kanyang talumpati matapos sa dumalo sa ika-23 anibersaryo ng National Police College sa Silang, Cavite. Bahagi pa rin ito ng isinasagawang internal cleansing ng organisasyon laban sa mga pulis na sangkot sa masasamang gawain. Nauna nang pinatitiyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang epektibong paglilinis sa hanay ng kapulisan para na rin sa kapakanan ng mga tauhan ng PNP na tapat sa kanilang serbisyo. Sinabi pa ng opisyal na pinare-review na muli nito ang mga nauna ng kaso ng katiwalian na na-dismiss at nakabalik sa serbisyo. Matatandaang inanunsyo rin kahapon ng 3-strike policy na siyang mas magpapalakas pa sa internal cleansing ng pulisya. Mula dito sa Campo Crame, para sa PTV News, Kirby Cristobal. Paano natin maiwasan yun, sir? Paano maiwasan? Ang tanong dyan is, paano nila maiwasan, ma-assign sa basilan? Dapat gano'n ang tanong dahil kaya sila napunta doon, kung wala silang kaso, wala silang pending case, merong derogatory report na sila ay involved sa kalukuhan. Kaya napunta sila doon. Hindi naman siguro gano'n ka-foolish yung PNP para dalhin doon yung tao, itapo doon na walang kasalanan. We have made the series of validation, check and recheck all the list. Tinitingnan namin bago namin pinanalyze. Sabi nila, very brave sila magsabi na wala silang kaso kasi totoo naman talaga. Wala silang kaso. Hindi sila napailan ng kaso. Dahil takot yung mga complainant magpailan ng kaso, pero open secret yan sa kanilang unit na itong mga tao na ito may ginagawang kalokohan. So we don't need to wait for complainants to come up. Ang sa amin lang, yung aming counterintelligence report ay validated na sila ay nangungutong, sila ay may ginagawang kalukuhan, kaya sila pinadala doon to stop them from further continuing their offense. Kasi kung nandyan pa rin sila, walang nagko-complain, sige, sila patuloy sa kanilang ginagawa. So, hindi natin ma-actionan yung problema. That's one way. That's the best way to address the problem. Sabihin nyo, hintayin pa natin mayroong filed case against them? What if aabot pa ng 100 yung kinukutungan nila bago magkakaroon ng isang maglakas loob na mag-complain? So, 100 victims na ang nagawa nila. So, kailangan to put a stop to their nefarious activities, pinadala natin sila doon. Yes, mayabang sila magsabi na wala akong kaso. Bakit ako pinadala dito? Wala silang kaso. Pero yun nga, as I've said, merong derogatory reports sa kanila based on the counterintelligence reports na sila ay involved sa kalokohan. Tingnan nyo. Ito, Henry, kung talagang matino sila, bakit ayaw na sumunod sa order? Out of 300 plus na ipapadala doon, ilan lang nag-report sa sumakay si 130? 54. Oh, 54. And they are claiming na wala silang kasalanan. Mabuti pa yung mga taga Baguio, taga Cordillera na isinama doon sa listahan at 100% nag-report doon. Pero yung mga taga Metro Manila, they don't want to go away from their comfort zone. Gusto nila gawin lang silang Quezon City National Police or Manila National Police. Hindi Philippine National Police. Yan ang gusto nila. Automatic. They will ultimately be dismissed from the service. Ang ginagawa lang natin ngayon is, hindi mo na natin talagang gusto mo, issue natin kagad ang order na separated from the service sila. Hindi natin magawa yan because we have to do due process. Ang ginagawa ngayon ng RD ng ERMM, sinusulatan sila. Ganon ka, kuhan yun, ganon ka
ganun ka offender-friendly yung aming system. Ganun ka offender-friendly. Kailangan due process. Padalhan sila ng letter doon sa pamamahay nila, informing them na sila ay hindi nag-report sa kanilang duty. Ilang sulat dapat kailangan? 3. 3 letters dapat ipapadala doon. Ilang araw ang span? Yes. 5 days each sa bawat letter na na-deliver. So minimum of 15 days pa. Nakita nyo kung gaano ka offender-friendly yung aming system. Para due process talaga. Para hindi na sila makabalik pag ating tinanggal sa serbisyo. Kasi ang kanilang usual na butas na pinapasukan, kiniklaim kagad nila, they were denied of due process. Sa amin, what is due process? They must be properly informed. Yung letter na pinapunta. Sila na nga ang hindi gumagawa ng kabutihan, sila pa ngayon ang dinidipinsahan talaga. Duly informed. So, abot pa ng 15 days. Sulat, padala ng letter doon sa kanila. Pag hindi sila nag-report, wala. Tuloy yung kaso. Mamaya ako nasagutin yan pag meron ng Senate hearing. Hintayin na lang natin. Magkakaroon ng Senate hearing yan. Hintayin lang natin. Binabalidate pa. Pag once validated, we'll give you the proper information. Yes, because he was charged with drug offenses. That's criminal, di ba? Yung drug offenses na yan. So meaning, nagtagumpay tayo. Dahil kung hindi na-actionan yung problema sa droga, lalong lumaki yan ngayon. Sobrang laki na. Kung hindi natin giniba yung drug empire sa loob ng Bilibid, napakalaki na ng empire na yan ngayon. Nilamon na ang buong Pilipinas yan, yung drug empire ng Bilibid. Basically, 3-strike policy ito eh. O 3-strike yung 3 tao sa isang police station, gumawa ng kalokohan, ma-relieve yung station commander. 3 station commander, this is to emphasize the concept of command responsibility. Kasi kung walang command responsibility, kanya-kanya yan, napakahirap na organisasyon, walang command responsibility yung commanders. So, para talaga, the commander must be informed. Sasabi namin, the commander must know everything. The commander must be on top of the situation. Huwag kang magpa-commander-commander dyan kung pakaangka-angka. Kailangan kung ikaw station commander, you should know what each and every policeman under your command is doing. Kailangan ganun. Kung hindi mo alam yan, you have no business being a commander. Kaya, siniguro natin ganun, para mananagot talaga ang commander. Kasi may ibang mga commander dyan na nagpo-position lang just to enjoy the perks of being a commander. Ayaw magtrabaho, ayaw makialam sa kalukuhan ng kanyang tauhan, hanggang sa naging sindikato ng mga tao niya. Sa ngayon, wala pa. Magkakaroon kami ng command conference ngayon, and yan ang pinaka-meet ng aming command conference. Kailangan, 15 days after.
Kailangan pa ba hintayin natin effectivity nun? For official purposes naman yun. With or without even this memorandum, we can do, that's an inherent job on our part, di ba? Marami yan. Pag nag-start na tayo. At all levels nga ng commanders, kasi nga sabi ko, 3 municipal police station commanders ang na-relieve dahil sa ganong offense, yung provincial director naman ngayon ang ma-relieve. 3 provincial director ang ma-relieve dahil sa ganong kalokohan, yung regional director ang ma-relieve. Confirm na po. It was confirmed by our counterparts from the armed forces na napugutan na. And yesterday, I was in Zamboanga. Yan yung usap-usapan doon ng mga security forces sa Zamboanga na napugutan na. Wala pa. Confirm na. Yun nga, we need to have the body of the crime bago natin masabi talaga. Pero as far as intelligence reports, intelligence reports. Iba kasi yung investigation report. Pag sinabi yung investigation report, there has to be a body of the crime. Pero intelligence report, yun, confirm nila. Intelligence report lang. Yes. The other day, I was in Kalinga, Apayao. Then yesterday, I was in Zamboanga. Lahat ng nakausap ko ng mga local chief executives, from barangay captain up to the mayor, governor, wala silang ibang hinihingi kundi kung pwede ba daw talaga ibalik ang PNP sa war on drugs dahil nagiging siga na naman daw ulit yung mga puser, mga user sa kanilang lugar. Dahil sabi nila, wala namang pakialam ang PNP sa amin. Hindi na daw sila pinapakialaman ng pulis, kaya bumalik naman yung dating transaction, dating drug trade nila. So, kung pa pwede, we are ready to go back to war if given orders by the President. But since the President suspended us from taking part in the war on drugs, wala kami magawa ngayon, kundi maghintay na lang sa kanyang reinstatement orders. Yes. Kasi the longer na wala kami sa war on drugs, the situation is getting worse. The more na babalik at babalik yung mga problema. Sayang yung gains na nakuha natin from the first 7 months ng ating war on drugs. Nasasayangan ako eh. So, the sooner the better. Mahirap. Baka sabihin ni Presidente, pinapangunahan mo ako, ha? Maghintay ka. Baka sabihin niya, maghintay ka. Kaya, alam naman ni Presidente, the President is on top of the situation. Alam na alam niya yung nangyayari sa buong Pilipinas. Kaya, we'll just await his orders. Hindi ko pwede magsabi sa kanya na, baka sabi niya, bakit atat na atat kang bumalik? Ayaw kong ganon. Hintayin ko na lang.